Mapagpalang araw mga ka-Kingpins, ito nga ang ating delivery na si Bunsoy maagang nag-pick up nitong kikiam at fishball sa terminal. Paubos na nga ang stocks natin kaya kailangan natin mag-restock nito. Pero alam nyo ba, hindi nga tayo pwedeng mag-stock ng matagal nito dito sa atin dahil nasisira at umaasin. Kaya ang ginagawa nating order ay good for 1 week lang tapos magre-restock naman tayo ulit ng panibago. At para sa kaalaman nyo, lalo na sa mga nagbabalak dyan mag-food cart, itong ang kikiam at fishball ay bawal nga itong i-freezer. Bakit kamo? Dahil kapag freezer natin to at kapag niluto na natin ay hindi nga to umaalsa. At kapag ganun nga ang nangyari, hindi nga to mabilis sa ating mga customer dahil maliliit at hindi nga attractive bilhin. At ang ginagawa nga namin kapag may mga dumadating kaming stocks ng kikiam at fishball, hindi na namin to binibilang per pack. Bali kinikilo na lang namin at mas mapapadali pa nga ang aming trabaho. Tinanggal na nga pala dito ni Papa sa isang langka ang nakabalot na sako. Ganito talaga ang ginagawa namin kapag alam namin na pahinog na nga itong langka namin. May mga pangyayari kasi na kapag hindi nga namin tinatanggal ang sako ay namamalayan na lang namin bulok na ang langka. Lalo na nga ang mga nasa itaas na parte na bunga. Magluluto nga pala dito sila kuya nitong tinulang manok. At eto, piniprepare na nga nila ang mga gagamitin dito sa pagluluto. Tinadtad na nga dito ni kuya ang manok tapos pakatadtad pinakuluan na nga ng sa gayon ay lumambot nga ang karne. At dito naman si ate, hiniwang na nga itong sibuyas at luya. Tamang antay lang nga tayo dito at baka maabutan din tayo. Nako, paborito pa naman natin to. O siya, luto na ang ulam tara at kumuha na rin kayo ng sarili nyong plato at samahan nyo nga kaming kumain. 70 bro, 70. 150? After natin kumain, heto at inasikaso na ni Mr. itong dumating na CDO Balls. Nadelay pa nga ito ng isang araw dahil ang sabi nga ng sa tracking ay hindi nga daw nakasakay sa barko. Mabuti na lang pag-check namin, napakalamig pa at hindi pa nga nasira. Aba, hindi naman biro ang presyo nito dahil 2 styro nga ito. Habang naglalagay nga si Mr. ng stocks natin dito sa freezer ito at nagbalat na nga tayo nitong pusit. At eto na naman nga po tayo, mauubos na naman ang lakas natin dito. Dahil itong ang bandang part ng buntot ng pusit ay napakahirap ngang balatan. Madikit nga ang balat sa mismong karne nitong pusit. Kaya sa mga nagrereklamo dyan sa presyo ng aming calamares, ganito lang naman po kahirap ang proseso bago makagawa ng calamares. Kung namamahalan nga po kayo, ibig sabihin hindi kayo ang aming target market. May mga nagsuggest nga pala sa isa nating video na magsuot nga daw ng hairnet, gloves at apron. Nang sa gayon ay maiwasan nga daw ang contamination sa pagkain. Kaya ito simula ngayon, ito na nga ang ating OOTD. Yung ibang kasamahan kasi natin dito, napapansin ko hindi nga sila sanay na nakasuot ng ganito. At mas pinapawisan pa nga sila lalo na ngayon na summer at napakainit ng panahon. Sabi ko nga sa kanila okay lang yan at sa katagalan nga ay masasanay din sila. Ang importante nga ay mapanatili nating malinis ang ating mga nilulutong pagkain. Ginagabihan nga ito at pinipare na nga ni Mr. ang mga gamit sa food cart. Ito nga yung pinamili namin ni Mr. nung nakaraang video. Bali kukunin na nga ito ng aming kaibigan na magsisimula sa pagninegosyo ng food cart. Sa wakas at malapit na nga silang makapagsimula ng kanilang pagtitinda. Kikita na rin ang kanilang food cart at masaya din nga kami para sa kanila. So paano ba yan? Hanggang dito na lang ang video ko. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga ka-Kingpins. Follow for more!